Sa paparating na NBA season, isang history ang ating masasaksihan dahil sa pagpasok sa liga ng anak ng isa sa greatest players sa kasaysayan ng basketball na si Bronny James. Si Lebron at Bronny ang magiging kauna-unahang father and son duo sa NBA at maglalaro pa sa isang koponan matapos mapili si Bronny sa second round pick ng 2024 NBA draft para sa Lakers. At sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Lebron ay kakambal na nito ang itinuturing ng nakararami na GOAT ng basketball na si Michael Jordan. Sa pagpasok ni Bronny sa NBA ay maraming nagtatanong kung nasan na nga ba ang mga anak ni Michael Jordan. Namana ba nila ang galing ng kanilang ama sa paglalaro at bakit wala sila sa NBA? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Si Jeffrey at Marcus Jordan ay nakuha ang athleticism ng kanilang ama dahil pareho silang may 40-inch vertical jumps. Hindi rin problema ang mga koneksyon dahil sa kanilang apelido. Naglaro din ang magkapatid na ito sa Division 1 basketball noong kolehiyo. Ngunit sa kabila nito ay hindi man lamang sila na-draft sa NBA kahit sa second round kagaya ni Bronny James. Lalo na ang mas nakakabatang si Marcus na malaki sana ang potensyal sa paglalaro. Ngunit tila biglang nawala sa eksena ang magkapatid, kabaliktaran ni Bronny na nasa NBA na at inaabangan ang kanyang bawat laro kahit sa Summer League pa lamang. Isang kinu-question kay Michael ng mga tao ay ang kanyang pagiging ama dahil ang lumalabas sa publiko na si Michael ay walang pakialam sa kanyang mga anak na hindi man lang ito nagpapakita ng malasakit sa kanila at siya ay busy sa pagiging superstar para intindihin pa si Marcus at Jeffrey dahilan kung bakit nasira ang dalawang magkapatid. Hindi tulad ni LeBron James na hands-on sa kanyang pamilya. Ngunit masasabi natin na ang mga paratang na ito ay walang katotohanan dahil noon pa man ay nakikita na si Michael na sumusuporta at nanonood ng mga laro ng kanyang mga anak. At ayon kay Marcus, sa simula pa lang ay nilinaw na ng kanilang ama na hindi siya ang gagawa ng paraan para makilala silang magkapatid sa mundo ng basketball, na kailangan nilang magsumikap at patunayan ang kanilang mga sarili sa loob ng court at hindi lang makilala dahil anak sila ng GOAT. Kung titingnan rin naman natin ang sitwasyon ng magkapatid ay napakahirap dahil sila'y lumaki sa likod ng anino ng kanilang ama na isang GOAT kaya't ganun na lamang kalaki ang expectation para sa kanila. Ang panganay na anak na si Jeffrey Jordan ang siyang inaasahan na magiging prospect tulad ng ibang anak ng NBA players na magpapatuloy ng ligasiya ng kanilang ama. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakuha ni Jeffrey ang mentalidad na meron si MJ. Si Michael Jordan ay kilala sa kanyang walang katulad na determinasyon at mental toughness, isang katangian na hindi basta-basta na ituturo. Si MJ ay hindi papayag na malagpasan ng sino man, kaya't lagi itong nagsusumikap na maging mas mahusay. Ang ganitong uri ng mentality ang naisituro ni Michael sa kanyang mga anak dahil kahit gaano ka pa ka-athletic, kung wala kang determinasyon na mas maging mahusay ay hindi ka magtatagumpay. 2007, nagkaroon ng pagkakataon si Jeffrey na patunayan ang kanyang sarili nang maimbitahan itong sumali sa Jordan Brand Classic, isang prestihiyosong high school basketball event sa kabila ng pagiging low recruit player nito. Sa college ay pumasok ito sa University of Illinois na lumipat sa UCF sa kanyang huling taon at sa kanyang karera sa kolehiyo ay nag-average lamang ito ng 1.3 points, 0.7 rebounds at 1.0 assists per game. Kumpara kay Bronny na sa kabila ng mga kritisismo ay hindi naman mapapantayan ang work ethic nito. Naging isa sa mga near top recruit sa high school at nakapaglaro sa McDonald's All-American Game bago ito ma-cardiac arrest. Dito pa lang ay makikita na natin ang malaking kaibahan ni Jeffrey at Bronny bilang prospects. Iba naman ang kwento kay Marcus dahil nakakagulat na hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataong makatungtong sa NBA. Dahil kung pag-uusapan ng talento ay may ibubuga si Marcus, patunay dyan ang kanyang mga achievements sa basketball.
Noong si Jeff at Marcus ay nasa high school pa lamang ay nakatapat nila ang future number 7 pick na si Eric Gordon sa isang laro na tunay na pinag-usapan dahil pinatumba ni Gordon ang Whitney ang high school ang paaralang pinasukan ni na Marcus at Jeff. Dito umiskor si Gordon ng 43 points habang ang magkapatid na Jordan ay may combine lamang na 8 points sa buong laro. Ang nakakahiya pa dito ay nanood mismo ang kanilang ama na si Michael sa laro habang sila'y dinudurog. Ngunit sa mga panahong ito ay hindi naman big time prospect si Jeffrey at si Marcus naman ay nasa sophomore year niya pa lamang. Sa kabila ng kahihiyan na sinapit ay patuloy na nagsumikap si Marcus at naging isa sa top high school basketball player sa state ng Illinois. Sa kanyang senior year, pinangunahan ni Marcus ang Whitney Young sa isang state championship victory sa isang dikit na laro kung saan ipinakita niya na siya ay isang clutch player at iba sa kanyang kuya. Dito umiskor si Marcus ng 19 points at naging state tournament MVP na umakot ng atensyon para kay Marcus at tinanggap ang scholarship sa University of Central Florida. Sa kanyang mga unang taon sa kolehiyo ay maganda ang pinakita ni Marcus, lalo na sa kanyang sophomore season na isang malaking pagkakataon na sana para madraft sa NBA. Sa kanyang freshman season, maganda ang kanyang ipinakitang numero at napabilang sa Conference USA All-Freshman Team. Sa sophomore year nito, sa dalawang magkaibang laro laban sa national competition kung saan lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, ay pinamalas ni Marcus ang kanyang galing. Laban naman sa number 16 Florida, pinangunahan ni Marcus ang UCF na umiskor ng 18 points sa 6 out of 11 shooting, isang upset win para sa UCF. Laban naman sa Miami, muli siyang nanguna na may 23 points at sa panahong ito ay maaari na sanang sumali si Marcus sa NBA draft at malaki ang kanyang tsansang makapasok sa NBA dahil kung titingnan natin ang mga numero ng mga players na napili sa second round ng 2011 NBA draft ay hindi natalayo ang mga numero ni Marcus. Si Malcolm Lee ay may 13 points, 2 assists sa kanyang 44% shooting sa bawat laro na kinuha bilang ika-43rd overall pick. Si Josh Selby ay may 7.3 points per game sa 37.3% shooting at nakuha bilang ika-49th pick. Kung ikukumpara ito sa mga numero ni Marcus Jordan noong 2010-2011 season sa UCF na nagtala ng 15.2 points, 2.8 rebounds at may 3.3 assists sa 40% shooting, ay malaking-malaki ang tsansa nito sa NBA, ngunit tila wala ngang pumansin sa talento niya. Kung ikukumpara naman natin ito sa anak ni King James na si Bronny, ito ay nag-average sa kanyang isang taon sa kolehiyo ng 4.8 points, 2.8 rebounds at 2.1 assists per game na nakuha bilang ika-55th pick sa 2024 NBA Draft. Ngunit paano nakapasok si Bronny sa NBA sa kabila ng malaking pagkakaiba ng mga numero nito kay Marcus na hindi man lang nabigyang pansin sa kabila ng pagiging anak ng sinasabing GOAT ng laro? Kagaya ng aking nabanggit kanina mga boss, si MJ bilang ama ay hahayaan ka nitong tumayo sa iyong sariling mga paa upang maabot mo ang iyong mga pangarap. Kung baga para kay Michael ay kung gusto mo ang isang bagay ay ikaw mismo ang gumawa ng paraan upang makuha ito at huwag umasa sa ibang tao. Ngunit si Lebron bilang ama ay napaka-hands-on nito sa kanyang mga anak at makikita natin na talagang sinusuportahan niya ang mga ito. Minsan pa nga ay nagiging coach sa laro ng kanyang mga anak. Sa pagpasok ni Bronny sa kolehiyo ay tinutukan nito ng mga tao dahil sa hype na dala ng kanyang ama. Ngunit ang mga anak ni Jordan ay walang ganitong klaseng hype at hinayaan lamang ni Michael na sila ang gumawa nito sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang laro. Pwede pa sanang mag-improve si Marcus pagkatapos ng magandang sophomore season para mapansin sa NBA, ngunit tila lalo pa itong lumala dahil din sa maraming kontrobersya off the court na kinaharap ni Marcus ay nagkaroon ito ng malaking epekto sa kanya bilang isang manlalaro.
Noong siya'y freshman pa lamang sa college ay tumanggi si Marcus na magsuot ng Adidas brand dahil sa kanyang ama na endorser ng Nike. Ngunit wala siyang magagawa dahil ito ang sponsor ng kanyang school na UCF. Kaya't nabalita ito sa buong bansa dahilan para alisin ng Adidas ang sponsorship sa UCF dahil kay Marcus. Hindi pa dyan natatapos dahil bago ang sophomore season ni Marcus, napabalitang natalo umano ang magkapatid sa pagsusugal ng humigit kumulang $50,000 to $80,000 sa Las Vegas na iniulat sa Nevada Gaming Control Board dahil sila nga ay mga menor de edad pa sa mga panahong ito para magsugal. At noong 2012 naman ay inaresto si Marcus dahil sa pag-resist sa arrest nito matapos makipagtalo sa dalawang babae habang ito'y lango sa alak. Ito ang pagkakaiba ng mga anak ni MJ sa mga anak ni Lebron dahil kailanman ay hindi naging sakit ng ulo sina Bronny at Bryce sa kanilang ama. At kahit malaki sana ang pagkakataon ni Marcus na magpalakas at mag-improve dahil meron naman siyang sapat na talento at genes ng isang Jordan, ay iba ang naging senaryo dahil kung si Michael ay kilala sa kanyang work ethic, ito naman ang kaibahan ng magkapatid na makikitang kulang ang mga ito sa motibasyon para mag-improve. Maaari pa sanang bumawi si Marcus sa kanyang senior year, ngunit tila nawala na ang kanyang apoy at passion sa paglalaro ng basketball. Sa kasama ang palad, hindi naging eligible ang UCF na makapasok sa NCAA tournament noong 2012 at nabigla ang lahat nang umalis sa team si Marcus at hindi na muling bumalik pa sa basketball. Maaaring ang kakulangan ng passion, work ethic, at kagustuhang manalo ang naging dahilan kung bakit ang magkapatid ay hindi nakapasok sa NBA. Ito ang kabaliktaran sa mentalidad ng kanilang ama na si Michael Jordan. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po!